Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global. Vic Garcia pumuli. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na, ano-anong dapat gawin para maibalik ang tunay na kahulugan ng Pasko. Okay, review tayo ha. Step number 1. Sabihin mo sa anak mo, apo mo, huwag mag-expect ng regalo sa Pasko. At naman sasabihin niya, bakit po? Yes. So sabihin mo dahil hindi mo naman birthday. Except December 25 ang birthday mo. Bigyan mo pa ng Yan. regalo. Malamang sasabihin niya, dati naman po may birthday, may gift pag Pasko, ba't ngayon nawala? Oo, sabihin mo dahil gusto kong malaman mo ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Yan. So yun po. At ang pang-apat na step na gagawin niyo, pakitanong sa anak, apo mo, sa tingin mo ikaw, bakit ba may Pasko? Para Yun po yung malaman mo yung kung nasaan yung kaunawaan kaunawaan niya. So, Oo. step number 4 po yan. Number 5 na po tayo. Number 5, sabihin mo sa anak mo, apo mo, na ang Pasko ay araw ng pagsilang ni Jesucristo para malaman niya na namatay ito ng Biyernes Santo at muling nabuhay sa linggo ng pagkabuhay. So yun po yung isang napakaganda pong paliwanag patungkol po sa araw ng Pasko. Which is, most of us, alam po natin yon. Ang Pasko po ay araw na kapanganakan ni Kristo, Jesucristo. Alam po natin yan. Pagpunta natin sa simbahan, nandun po. Pagpunta natin sa Millennium, nandun po. Nakita mo yung may baby. Okay, pagpunta po natin sa mga department store, meron. Yung po, talapasin niyo po, yung po ang dahilan bakit may Pasko. May pinanganak. Birthday ni Jesus Christ ang Pasko. So, isa-isahin natin. Kaya Christmas ang tawag sa araw na ito ay dahil nanggaling ito sa pangalan ng Jesus Christ. Kaya pasin niyo po, yung unang 6 na letra ng Christmas ay Christ. At ang Christ po na yon ay galing sa salitang Jesus Christ. Kaya naging Christmas. Dapat nga tawag doon. Christmas. Pero hindi maganda paksak. Kaya nga tawag natin Christmas. Para maunawaan nyo, kaya po may Pasko dahil may Kristo. Kaya lang minsan mas sikat pa si Santa Claus kaysa sa kay Jesus Christ kapag Christmas, diba? Yung po ang problema. Sa tanong, isipin niyo, saan si Santa Claus sa Pasko? Sa totoo po, walang Santa Claus. Kaya lang po, dahil ang Christmas ay panahon ng pagbibigay. Oo. Somehow in history, may umimbento ng Santa Claus who give gifts. Yes. Pero yun po yung connection ng Pasko para magbigay ng regalo. Pero okay po yung pagbibigay. Kaya lang po, huwag nating kakalimutan, ang Pasko ay hindi Santa Claus. Ang Pasko ay because pinanganak si Jesucristo. Yes. Kakaintindihan ha? Wala namang Pasko kung walang Pasko ng pagkabuhay. Diba? Yan, yun naman po isang bagay na maintindihan natin. Bakit ba may Pasko? Okay. Kasi may matinding dahilan. May end po yun. End plan. May Pasko ng pagkabuhay. Kasi po, gusto ng Diyos sa langit na si Kristo ipanganak sa Pasko para mamatay sa krus ng Kalbaryo, Biyernes Santo, at mabuhay na muli Sabado, sa Resurrection Sunday, para tubusin lahat ng ating kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng Pasko. Siguro dagdag ko lang ang patungkol yung bakit Christmas. Kaya nga po kami, pag may bumabati po sa amin ng Merry Xmas, parang sabi ko something strong, parang pinalitan po natin ng X si Jesus Christ. Hindi po, huwag niyo pong gagawin. Huwag po kayong babati ng Merry Xmas. Ang ginawa niyo po nun, krinost out niyo si Christ. Which is not nice. Lalo na kung naniniwala kayo kay Kristo. Huwag din po kayo babati ng Happy Holiday sa Pasko. Kasi po ang nangyayari po, pinalitan po natin pagiging holiday si Kristo. Parang ang holiday na naging sikat no? Opo. So please lang po, continue to greet Merry Christmas. Kami po, bati po namin Merry and Blessed Christmas kasi po tunay po tayong pinagpala sa araw ng Pasko dahil pinanganak si Yesu Cristo. Yes. Huwag niyo po kakalimutan yan. Yun ang tunay na kahulugan ng Pasko. Number 6, sabihin na ang Pasko ay hindi para sa lahat. Yan. Isang bagay po magugulat kayo. Sir, ang Pasko hindi para sa... Opo, hindi po. Para maunawaan niyo mabuti. Ang Pasko po hindi para sa lahat. Kaya may mga taong pinapalitan ng X si Christ. Kasi diba? ayaw nila si Kristo. Oo, at ang bati nila is Merry Xmas, di ba? So, paano makakapag-celebrate ng Christmas nang walang Christ? Yun po ang problema. Diba? Mapansin niyo po, ang Pasko para sa mga naniniwala kay Kristo, pero napakarami pong tao hindi naniniwala kay Kristo. Iba ang reliyon, iba paniniwala. Nagme-Merry Christmas, pag-isipan niyo buti, tama ba yun? Kakaintindihan. Nagse-celebrate ng Pasko,
pero Merry Xmas. Hindi sila kasi naniniwala kay Kristo. Dapat po ang Pasko para sa taong may pangunawa at paniniwala Yes. kay Kristo. Kaya po siya Christmas. Kaya ang Pasko ay para sa naniniwala na merong Christ. Kaya nga sabi ng John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal So, ibig sabihin po, ang Pasko po ay para sa taong naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas natin, na namatay siya sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli. Yun po ang ibig sabihin ng Pasko. Bakit po kailangan isilang si Kristo sa lupa? Binigay ng Diyos Ama, si Jesucristo, para tubusin ang lahat ng ating kasalanan. Kaya nga, masakit ang katotohanan, maraming tao ngayon na hindi na alam ang mga ito, no? O alam man, pero hindi sinasabuhay at lalong-lalong na parang hindi na naituturo sa iba o naipapasa. Paano po, unang-una po, paano maituturo kung hindi niya na pinapractice? Okay? Kung alam mo man, lalong-lalo na pag hindi mo alam, mahirap ituro. Kaya napaka-importante po, maunawaan po natin because sayang po yung Pasko. Masasayang po natin itong Paskong ito kung hindi natin tunay na nauunawaan bakit may Pasko. Kung nakakalimutan natin, ibalik po natin. At promise po, this Christmas might be your merriest Christmas ever pag naunawaan natin. Kaya minsan, di ba, parang iniisip natin, ano ba, Christmas shopping na lang ba? Christmas party, Christmas bonus, Christmas exchange gift, at kung ano pa. Parang hindi na natin nalaman na may mas malalim pa palang dahilan kung bakit may Kapaskuhan. Kaya nga, di ba, kanina, nung nabanggit natin, yung sinabi natin dun sa bata, di ba, na bakit ba may Pasko? Matitest mo kung bakit at ano ang kaunawaan niya patungkol sa Pasko. Mamaya po, itutuloy pa natin ang pagpapaliwanag. Ano ba dapat gawin para maibalik pa natin ang tunay na kahulugan ng Pasko? Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko pa sa mo, gaganda ang mundo.